Alright, so tonight we're in the part 3 of Book of Galatians. Nakadalawang parts na tayo kasi nahati natin yung chapter 1 in 2 parts. So natapos tayo last time sa chapter 1. So now we're going to be going through sa chapter 2 ng Book of Galatians. And actually nakita nyo naman na sa chapter 1 pa lang, alam naman na natin eh. Actually buong context naman talaga nitong buong Book of Galatians, like in the other epistles naman of Paul. Ang gusto lang naman niyang specify dito, ang gusto niya lang ipakita at ipaintindi sa tao, don't slide back to legalism, na we died to the law already. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi dito eh. And somehow, this is also a reminder for each and one of us na may Jesus na tayo eh. Most of the time kasi nalilimutan natin na, teka muna, tinanggap ko na yung faith ni Jesus. Even the faith na ginagamit ko is not even my faith, but it's the faith of Jesus. Kumbaga, naka-angkla na lang tayo ron sa faith niya eh. Minsan bumabalik tayo ron sa kaya nating gawin eh. Minsan, parang hindi natin namamalayan, yes, we're Christians, yes, may Jesus tayo, pero minsan, hindi natin namamalayan na parang mas nakadepende na tayo dun sa kaya nating gawin. Nawawala yung hope natin, nawawala yung pagdantay natin sa term na Tagalog, kumbaga yung pagsandal mo dun sa kayang gawin ni Jesus, napupunta na dun sa kaya nating gawin. And dito sa Galatians, parang ganyan din naman ang sinasabi ni Paul dito to the Galatians wag na tayong bumalik doon sa dati kasi natanggap nyo na si Jesus Christ eh. So, kailangan doon na tayo lumakad kung ano yung meron tayo ngayon, kung ano na yung napagbayarin ni Jesus. At wag na babalik sa law, wag na babalik sa law keeping kasi nasunod na lahat ni Jesus yan eh. So, yan yung mga dadaanan natin dito. Even the whole of, sa buong book rin na ito, hanggang sa last chapter nito. Sige, let's start with verse 1. So, sabi dito sa verse 1, let's go to the first slide. Sabi ito sa verse 1, Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas and also took Titus with me. So in the book of Acts, actually nabanggit dyan sa book of Acts, we're not going there, nakalagay 5 beses na bumisita talaga si Paul sa Jerusalem. So it's not really clear sa akin, it's not really clear to me kung kailan tong sinasabing 14 years ni Paul. Maybe 3 years after siyang ma-convert or after conversion ba ito o after ng first visit niya. Kasi kung ito yung after conversion, then 17th year niya na nasa Panginoon. Pero ang importante, kailangan natin makita rito na pagpunta niya raw dyan sa Jerusalem, kasama niya dito si Barnabas at si Titus. Well, alam naman natin si Barnabas, palagi niyang kasama yan. And Barnabas is also a fellow Jew. So Jewish Christian na rin siya. And there's one thing we need to know about Titus also. Si Titus kasi, he was a Gentile who followed Christ through Paul. Actually, di ba, ang tawag nga sa kanya ni Paul is son in the faith. Marami siyang bilin dyan. May book of Titus nga tayo eh. May mga bilin siya. Talagang mahal na mahal niya si Titus. So yan sila yung kasama niya na nagpunta siya rito sa Jerusalem. And then on verse 2, sabi niya, and so Paul went on to say, And I went up by revelation. Actually, inulit niya lang ito. Sinabi niya rin ito sa chapter 1. And I went up by revelation and communicated to them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run or had run in vain. So as we can see here, the reason na sinasabi niya nga rito, nagpunta sa Jerusalem, is to meet with the leaders. Siyempre, sino ba nandun? Sila Peter, and some of the church leaders na nandun sa Jerusalem. And coming from chapter 1, nabanggit niya nga ito, sabi ko nga sa inyo, na yung revelation na tinanggap niya from the Lord Jesus, na itong gospel na tinuturo niya, itong gospel na pinipreach niya, did not really come from men. It didn't come from mere men, but direct revelation from Jesus Christ. Tinanggap niya ito. So ito yung sinasabi ni Paul dito sa kanila. Gusto ko kayo makausap, punta siya ron. Actually, it's a private, nagpunta sila, kumbaga meeting siya, hindi naman sa church service or whatsoever, talagang meeting sila with the leaders. Parang sinasabi niya rito na, so mga kapatid, nilatag ko sa inyo, nilatag niya sa kanila, lahat ng natanggap niya from the Lord Jesus Christ, every revelation that he received, itong gospel nga na napipreach niya. Why? Kasi gusto niya, somehow, dapat aligned din sila. Pinipreach niya eh. Diba, para silang apostles eh. Especially sila Peter, nakilala na talaga. Alam niyo, sila Peter, James, and John, kasama talaga sila ni Jesus. So, nag-ministry si Jesus dito on earth, kung bago pa siya namatay. So, importante na, kumbaga, parang kung sa kanila nga, may alignment meeting, ganun din naman na nangyayari sa atin. Gusto ko nung binabasa ko nga ito, naalala ko, parang ito yung purpose ni Paul sa pagpunta eh. Just maikwento ko lang sa inyo. A month ago kasi nangyari,
month ago, nagkaroon ng ng parang magkamali ng order. Hindi nga namin in-order sa Shopee, may nag-order ng cabinet. Hindi naman namin in-order. Ewan ko bakit biglang na-add to cart kay Jess yung order na yan, So, dineliver, pero kina-cancel niya, hindi naman na ma-cancel. And laki-laki pa naman. So, saan doon na rin eh. So, in-assemble namin. Kakainis pa mag-assemble ng mga ganyan. Siyempre, daming tornilyo. Siyempre, may pinto pa yan. Everything from the ground up. Siyempre, ayusin mo yan. Assemble mo. So, nung patapos na, siguro nabot din ako mga isang oras eh. An hour and a half. And mga isang oras din. So, nung ina-assemble ko nga. So, nung pagdating na sa dulo, nung ikakabit ko na yung pinto, mali. Mali, baliktad. Kumbaga yung dapat na nandun sa likod, napunta sa harapan. So, ibig sabihin, ikakabit ko na yung pintuan ng pinto, nandun sa likod, kung saan nandun na yung wall. So, sabi ko, hanap na yan, buti. Paano ngayon to? So, kailangan kong gibayin ulit to. Kailangan kong tanggalin ulit yan. Siyempre, normally, alam naman natin yung mga ganyang di-assemble. Lumuluwag yung tornilyo niya. Pag tinanggal mo na ulit yan, pag kinabit mo, hindi na ganun kasikip eh. Anyway, ba't ko kinikwento ito? Buti na nga lang ka mo, naisip ko hindi na, kaysa ulitin ko pa. So, ang gagawin ko, kahit walang butas nung sa harap, binutasan ko na ng sarili. Tuloy halos parang hindi pumantay yung pinto. Ang importante, hindi ko na kailangan sirain. So, ba't ko kinikwento ito? Kung binasa ko ito, anong connect? So, parang sinasabi ni Paul dito, gusto ko, in agreement tayo. Kasi ayoko naman na biglang itinuturo ko ito tapos biglang di ba magtapos kung ayoko naman parang nag-assemble ng cabinet tapos biglang masisira pagdating sa dulo dahil may tinuturo ako rito. It's not that he's doubting doon sa revelation na tinanggap niya. He just needed to make sure na mag-agree kayo rito. Tinanggap ko to eh. Tinanggap ko to from the Lord Jesus. Na mamaya naman tinuturo ko ito tapos iba na yung tinuturo ninyo. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? So ang kagandahan dito, because they have the same spirit, may confirmation sa kanila. May confirmation sa kanila, nag-agree eh. Agree sila dito sa natanggap niya. So, syempre, ang focus lang ni Paul dito, ayaw na magulo yung tao. Sayang naman, ang ganda na nung cabinet, parang gano'n, ganda na nung na, gawa na eh. Tapos sisirain mo pa, babaguhin mo pa, uulitin mo pa kasi may maling pundasyon. So, yung sinasabi niya, I came here to tell you about this revelation na tinuturo ko, that this is from God. And because yung nga, may confirmation kasi they all have the Holy Spirit eh. Ando sila Peter, and they all agreed. Why? Because it all adds up. Eh, pag iisa yung pinanggalingan, iisa yung root, iisa yung Jesus, syempre they will agree. And because they agreed, dito nga nakita na not even si Titus na Gentile, hindi na nila pinilit or ni-require pa na magpa-circumcise. So sabi dito sa verse 3, sabi sa verse 3, next slide. Yet not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Na siguro may magtatanong sa inyo, ba't kay Titus okay lang? Remember si Timothy, nagkaroon din ng issue pagdating dyan sa circumcision eh. Well, si Timothy kasi, ang ano kay Timothy, si Timothy kasi crossbreed. Timothy kasi mixed kasi siya eh. Sa mga gusto makita, crossbreed kasi ginawang aso yun. Si Timothy, ang what do you call this? Ang kanyang nanay, Jewish Christian. Yung tatay niya, Gentile. So, anong nangyari kasi dun sa naging sitwasyon yung kay Timothy, in order for him na makapag-minister siya effectively dun sa mga Jews, it was very proper for him naman na magpa-circumcise para di din maka-offend. And I believe si Timothy wanted this also. Kumbaga walang pilitan na nangyari, kaya na-respect ni Paul yun. But in the case of Titus, my take on this, kay Titus, alam nyo, sa akin, kung wala sigurong mga nag-epal dito na mga false brethren sa kanya dito, I'm sure, baka same lang din na magiging encouragement ni Paul sa kanya sana eh. Kaya lang may makukulit eh. So na-bring up natin, kamunan, nawala yung freedom, nawala yung grace. Bakit ipinipilit nyo na naman na dapat ganito siya, na dapat ganyan siya? Actually, nanilip pa nga eh. Na parang sinasabi, requirement na naman. Eh samantalang as a Greek, hindi naman talaga nila dapat ginagawa yan. Kung ano yung ibig ko sabihin. So in other words, kung magpa-circumcise si Titus para di maka-offend, okay din naman. Pero kung ayaw niya, as we can see here, wala naman pressure din kasi sa kanya. Why? Kasi grace eh. At respeto ni Paul yun. Kaya nga nung di na nagtuloy si Titus dito, sinuportahan siya ni Paul. Remember, we are saved by grace through faith and not of works. Meron kasi makukulit. Isipin mo, grabe, the extent na gagawin ng mga legalistic, na isipin mo itong mga to, kaya tawag pa nga ni Paul dito, false brethren eh. Kasi
Tinanggap nyo na si Jesus eh. So anong ginagawa nyo? Hinahaluan nyo na naman. Parang lumalabas ito, 40% lang yung grace. Tapos 60% kailangan may law. Parang gano'n eh. Pinaghahalo nila dito eh. So kaya nga sabi dito sa verse 4, and this occurred because of false brethren. Yung binabanggit ko nga. Secretly brought in, who came in by stealth to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. So now, ito na nga yung false brethren na sinasabi. Actually, hindi mo kasi hindi mabobrought up eh, hindi mabibring up yung tungkol sa circumcision na yan eh. So ibig sabihin talagang, hindi ko alam kung itsura ng mga CRs nila before, ano, para isilip at makita at ma-bring up yun. At teka muna, kasama mo yan, nagtuturo ka, tapos bakit ganyan? Bakit hindi siya ganyan? Ganun yung, naghahanap siya ng butas eh. Di ba? Naghahanap siya ng butas kasi pag silip nila, para pagsita nila, ang masakit nito, ito eh, malamang sa kakatingin nila, kakasilip nila, kung ano makikita nilang butas, wala silang makitang butas. O yun, may nakita silang ganun, ano? Pero wala, legalism din eh. Wala naman sila iba makikita ron sa paglakad ni Paul, kundi freedom eh. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Remember, these people, itong mga to, they received Christ. Pero makukulit pa din eh. May Jesus sila, pero dapat may law pa din. Pinaghahalo nila, pinagsasama nila. Ito yung tinutukoy na sa verse 8 and 9 eh. Remember sa chapter 1, let them be accursed. Kasi nga, teka muna, ito yung tinanggap natin. Bakit ipipilit nyo na kailangan may ganito pa? Ba't ipipilit nyo, ipapataw nyo dito sa mga ito, yung mga hindi na dapat? Because Christ has redeemed us from the curse of the law. Yan, mamaya yan, sa Galatians 3. In the next chapters na dadaanan natin. So ito, ini-insist itong mga ito, faith in Christ is not enough. Parang gano'n na sinasabi na kailangan pa din sumunod. You know, holiness and pagsunod pa dapat, parang ganyan. Isipin nyo, para lang makasiguro sila na holy si Titus, nanilip pa sila na ginagawa man nila. Kung titignan natin, teka muna, Greek nga yan si Titus, hindi naman siya Gentile nga yan eh. Hindi naman siya Jew. Bakit ano yung pinipilit nyo para ma-bring up yung circumcision na yan na dapat daw si Titus? Di obviously may preba sila, nanilip talaga sila. Kaya sabi ko nga, not sure, pero tawag nila ng mga CR nila before, were latrines, I believe, di ba? So imagine na lang, huwag nyo na imagine, pero grabe, di ba? Alam mo, sa totoo lang, wala pa din pagtitignan nyo, wala pa din pinag-iba yan eh, sa atin ngayon. Kasi bakit? Check mo nga yung mga nagtuturo na yan, parang gano'n, check mo nga yung mga nagtuturo na yan, yung kasama ni pastor, nagtatanks ba yan? Kasi kung hindi, walang Holy Spirit yan, parang gano'n lang din eh, may mga ganyan, nabaptize na ba yan? Wala pa, hindi pa totoong ano yan kasi hindi pa naman nababaptize eh. Hanggang ngayon may ganyan eh. Kaya titignan nyo, yung problema noon, ganoon pa din naman hanggang ngayon. Nilalagyan ng rules, nilalagyan ng regulations, nilalagyan ng mga steps, nilalagyan ng mga dapat do this and do that. Samantalang lahat ng doing should come out from the Spirit that is already on the inside of us. At hindi yung, kailangan mong gawin to at kailangan mong gawin yan. Hindi na ganoon eh. Diba? O minsan may mga sisi, tignan mo yan. Tignan mo mag-worship yan. Hindi siya nagtataas ng kamay. Hindi pa totoong nag-worship. Wala pang Jesus yan. May mga ganyan pa eh. Alam mo, may mga silip ng silip. Hindi, sumasabay lang siguro. You know what? It's not our business to look what's inside the heart of your brethren. That is God's business. Ang gagawin lang natin is what? Is to manifest the goodness and manifest the God and manifest the Jesus that is on the inside of us. Ilalabas lang natin yun. At ano yun? That's grace. So itong mga kengkoy nga na ito, isa lang naman balak nila dito. Simple lang, kung ba't kinulit nilang tignan kung ano makikita nilang butas kay Paul, is to destroy Paul. Yung sarili niyang kasama, di niya pinopromote holiness. Parang gano'n ang gusto nilang palabasin dito, I believe. Hindi circumcised. Kaya sabi ni Paul dito, I'm not giving into this. Matindi si Paul dito. Madiin ang pagkakaano niya rito, di ba? Trust in Jesus by faith alone saves and not by works. Parang sa kanya yan na sinasabi niya. So mamaya sa verse 16, sasabihin niya ito. Later on, when we go to verse 16. So now, of course, about circumcision, of course naman sa atin, it is right. Tingnan nyo ha, alam natin na circumcision is also right naman. It's good to our health naman talaga to have it done. Magtataka pa ba kayo? God knows all. Kaya kung isipin nyo, si God ang si God ang nagbigay niyan, dapat gawin niya. Pero tingnan nyo ha, sa buong mundo, halos lahat naman yan na ang ginagawa eh. But di man lang nila maisip-isip man lang. Alam niyo ba kung sino nagsabi na gawin yan? Diyos eh. Pero may mga atheist, merong mga ibang relihiyon na hindi naniniwala sa Diyos. Papacircumcise naman. Nakuha nyo. Pero hindi nila mag-gets na, teka muna, ang nagbigay niyan,
Ang nagbigay ng wisdom na yan to do that is God. Not even kung saan nanggaling, tas ayaw pa din maniwala kay God. Anyway, sidetrack lang tayo ron. Sinasabi ko lang, ito yung sinasabi ni Paul dito, hindi ako papayag na, di ba, na ganyan, parang huhulihin nyo ako na gagamitin yung dahilan niya. No, sabi niya gano'n. Sa verse 5, sa verse 5, sabi dito, to whom we did not yield submission, even for an hour. So parang kung sabihin na lang din, even for a minute. Alam mo yung parang hindi siya para pag-isipan to, na mag-submit dyan sa sinasabi ninyo, kasi hindi pwede yan. Sabi niya rito, that the truth of the gospel might continue with you. So yan na nga, even for an hour. Sabi niya gano'n, no way. When the word of God is at stake, sabi niya, it doesn't matter kung may masasabi kayo. Is that parang wala siyang pakialam or whatsoever. Importante sa kanya, the word of God still remains. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun. At hindi yung sinasabi ninyo, at hindi yung palagay ninyo, at hindi yung kung sa tingin ninyo. But say all you want. I know the truth. Think what you want to think. Whatever it is. Pero hindi. Itong gospel na ito is not about achieving. It's about receiving. It's about grace through faith. Yung sinasabi na madiin na sinasabi ni Paul dito. There's nothing you can do to earn God's grace or yung salvation na yan. Ang gagawin mo lang dyan, tatanggapin. We just receive it by faith. You know, kahit sino, alam mo, kahit sino naman may inis kung, isipin nyo na, parang, example na lang, sumakay ka sa taxi o sa isang sasakyan, taxi na lang, sumakay ka sa taxi tapos dinala ka sa iba. Mainis ka, ba't mo ako dinadala dito? Hindi ako dyan So parang ganyan ginagawa nitong mga to. May direction na may foundation na Ba't dito mo ako dadalhin? Huwag nyo akong dalhin dyan. Parang sinasabi ni Paul, ano ba itong mga ito? Kung saan kami dinadala, ito na nga Grace through faith. Grace through faith. May grace na tayo. Dead na tayo sa law. Huwag nyo ililihis. Ang gugulo nyo. Sa totoo lang, alam nyo, pag binabasa ko itong Galatians, hindi ka magtataka sa damdamin niya sa mga susunod na verses, sa mga susunod na mga chapters, kung bakit siya ganun kainis I don't believe na nag-flesh siya nito. I think this is righteous anger na lumalabas sa kanya rito na ba't bumabalik kayo dito? Hindi na dapat Ba't may mga ganyan? Ba't may mga ganito? Ano yung tinutumbok ninyo? Hindi tama yan. Amen. He did not yield. Sabi niya ngayon. Di ba? Ngayon kung titignan nyo, yung pinansin lang siya ng mga yun, Kristiyano ng mga to, tumanggap na kay Jesus itong mga to. At actually, makakasama pa nila James ito, nila Peter ito, yung mga disipulo nila at that time. Di ba? Pero ngayon kung titignan nyo, masita lang, yuko ka kagad kahit alam mo na nasa tama ka. Minsan ganyan nangyayari, even some ministers na hindi dapat. Dapat dito, tinitingnan natin example ni Paul. Hindi ganito si Paul. Now, we need to balance this out. Holy Spirit pa din. Yung una, hindi naman reputation ni Paul ang nakasalalay dito is the Word and the Galatians. Ayaw niya na malihis sila. May division na nangyari somehow kasi dito may time na pwede ka naman manahimik. Maintindihan natin kasi minsan baka manggulo ka na o whatsoever. Hindi. May time si Holy Spirit na magsasabi sa iyo. May time na kailangan to make a stand and I cannot tell you kung kailan yan. Depende sa sitwasyon yan. I'm just saying this but just to balance this out. Kaya we all need to be sensitive by the leading of the Holy Spirit. Amen? Kasi dito talagang tinayuan talaga ni Paul ito na talagang actually hindi na niya kinausap pa si Paul o kinausap yung si Peter at inilagay sa private na lugar. Hindi talagang somehow yung rebuking na nangyari mamaya rito, mababasa nga natin, is in the open. So verse 6 sabi dito, but from those who seem to be something whatever they were, it makes no difference to me. God shows personal favoritism to no man, for those who seem to be something added nothing to me. So what Paul is saying here now is this. Hindi naman siya nagyayabang siya na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. It's not that. Actually, parang ganoon na rin naman talaga yun kasi nga importante sa kanya is the word. Ang sinasabi niya lang dito or yung sinasabi niya na hindi niya iniintindi kung ano yung natapos mo, ano yung kung leader ka, kasi nakatanggap din naman siya So, what he's saying is kung sila Peter, sila James, sila John, apostles yan kilala sila. Kasama yan sa 3 years ministry ni Jesus dito. Wala nga dinagdag o binawas dito sa gospel. Actually, wala naman siyang dinagdag. Wala naman siyang binawas sa gospel sa tinuturo niya. So in other words, parang sinasabi niya rito, hindi importante sa akin kung sikat o kung sinong kilala o kung sino ka pa. What matters most sa kanya is si Jesus at yung tinanggap niyang gospel. Basically, yun ang sinasabi niya rito. Kaya sabi niya sa verse 7, next slide.
But on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter. So now here Paul is saying there are two ministries, two missions, dalawang grupo eh. Pero kahit magkaibang grupo, hindi naman sa magkaiba, iisa naman talaga sila. Yun nga lang kasi yung isa sa Jews, yung isa sa Gentiles. But the same message, walang pagkakaiba, iisa ito, one Jesus ito. Hindi pinabago nila Peter yung gospel na pinipreach ni Paul kasi iisa naman eh. Nakuha nyo? It just so happened na yung calling ni Peter sa Jews at yung calling naman ni Paul sa Gentiles. Magkaiba man yung boses nila or approach nila or even delivery nila, it's the same Jesus and they all agreed in this. Nag-agree sila dito. And to think that God used Peter, tignan nyo nga kung dito makikita nyo eh. Sabihin nyo, si Peter ang ginamit to preach to the educated Jews while he was uneducated himself. Tapos si Paul naman, alam naman natin yung pedigree niya, tsaka kung saan siya galing, siya nagturo sa kanya, kabisado niya yan, siya pa yung naatasan to preach to the Gentiles. So makikita natin dito, isa rin makikita natin dito, to this account, hindi ibig sabihin talaga na musikero ka, sa music ministry ka na. Na hindi rin ibig sabihin na adik ka noon, doon ka na sa rehab magtuturo. Na hindi ibig sabihin na ex-convict ka, doon ka sa kulungan magtuturo. It doesn't mean na ganon. Pero, syempre, depende pa rin yan doon sa tawag ng Panginoon sa'yo. Syempre, kung diyan ka talaga tinawag, di dyan ka. Pero wag natin ipipilit yung sarili natin doon sa mga lugar na kung saan hindi naman sinabi ng Panginoon na gawin natin. Amen? Kasi nga, sabi ko nga, it's just me. Kasi nga, katulad niyan, pansinin ninyo, every time that Paul got in trouble was when he was somehow preaching to the Jews. Every time, even the book of Acts, madadaanan nyo yan. Pag binasa nyo yan, mapapa-oo nga kayo dyan. Kasi ang calling niya is to the Gentiles. But in verse 8, it says in verse 8, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles. Let's go on straight to verse 9. It says in verse 9, and when James, Cephas, which is Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. So what Paul is saying here, na nag-agree sila. Nag-agree sila dun sa gospel na pinipreach ni Paul that he got from Jesus Christ. I believe at first, I believe sa akin, I believe at first when they heard the gospel that Paul was preaching, lalo to sila Peter, somehow I think they struggled din eh. Why? Kasi they're Jews. I'm sure na nahirapan din sila mag-understand kasi nga parang tingnan mo, may mga false brethren nga na naglitawan eh. So yun na nga lang, di ba? Parang hirap siguro umunawa eh. Alam mo yung hirap nila hindi pwedeng ganyan lang eh. Alam mo yun, I'm sure nagkaroon ng mga ganyan eh. Hindi pwedeng ganyan lang, kailangan meron pa rin ito. So somehow siguro at first parang nahirapan si Peter dito, but they agreed. Kasi nga iisa naman Holy Spirit nila. They know it's from God. Kaya nga nabasbasan din sila dito, sila ni Barnabas, to continue whatever it is that they were doing. Natuloy nila yung pag-preach sa Gentiles as sila naman sa Jews. So meron lang din bilin nga sila Peter, and this was too. Sa verse 10, they desired only that we should remember the poor, the very thing which I also was eager to do. So, sinasabi ni Paul dito, ni Peter na binilin na, wag nyo lang kalimutan, wag nyo kalimutan yung mga needy, yung mga poor, na matulungan yung mga yan. Na maluwag naman tinanggap ni Paul yan. Kasi even if na hindi naman, kahit hindi pa ibilin ni Peter yan naman yung ginagawa naman talaga ni Paul. Diba? And actually, this is what Jesus does on the inside of every believer. Pag may nangangailangan, nakita naman natin si Jesus Christ when He was here on earth, lahat nung may pangangailangan, tinugunan niya eh. Amen? Now, you have to understand, Jesus is lahat sa atin, ang Panginoon nasa atin eh. Bawat isa sa atin, ang Panginoon nasa atin eh. Kaya nga kapag may pangangailangan, yung tumutugon sa bawat pangangailangan, listen to this, minsan nawawala sa isip natin ito, nawawala sa puso natin ito. Kung yung Diyos na si Jesus Christ ay nasa loob natin na siyang tumutugon sa bawat pangangailangan, tayo yung nagagamit ng Panginoon upang tumugon doon sa pangangailangan ng iba. Ngayon ang tanong, natutugunan ba? Now, syempre, pagtugon na yan, siya rin na magsasabi kung anong klaseng pagtugon ang gagawin ninyo. There are times na kailangan
mong tumugon o ang pagtulong mo is in a way of finance. Pwede namang in just a way of prayer. So ano bang sinabi ng Panginoon? Minsan kasi nagiging flesh na lang, naging automatic na lang. Bigyan mo na lang ng pera. While hindi naman pala pera ang kailangan. Ang kailangan pala prayer o ang kailangan pala is a one-on-one ministry na kailangan ma-minister mo. In other words, kailangan Jesus pala. Kasi baliwala yung itinutulong mong pera kung hindi mo ma-impart at maibigay si Jesus Christ na hindi nila kailanman matututunang hawakan yung pera na ibinibigay ninyo. Amen? So remember, nandiyan ang Panginoon sa atin. At yun ang ginagawa nga ni Paul din dito. And now, this next verse this is where it all turned. Ito nga yung binabanggit ko kanina. Yung nabanggit ko nga kanina, di ba, yung tungkol dun sa mga false brethren, very vocal si Peter dito, si Paul dito. Very vocal si Paul dito na hindi niya na, kumbaga, hindi na kailangang, kumbaga, nilabas niya talagang in the open to Peter's face. And somehow, remember, at the beginning of this chapter, di ba, si Paul ang bumisita sa Jerusalem, di ba, kila Peter. Sinabi niya na nagpunta siya roon sa Jerusalem. Nagpasintabi siya kila Peter, and he had a meeting with the elders in private with regards to the gospel na pinipreach niya by revelation of Jesus. But now, si Peter kasi bumisita naman sa Antioch where Paul was. And actually, even before pa, years ago when I started reading the Bible, for a time I really struggled with this passage on how Paul rebuked Peter. But I believe ang posisyon ni Paul dito is parang ganito lang yan kasi ayoko namang parang mag-ano rin tayo. Ang importante makita natin dito. For example, parang ganito. Ang nakikita ko rito na yung position ni Paul dito is this. For example, may sunog, For example lang, just illustration. Na may sunog, bumbero sila. So may mga nasusunugan. So sabi ngayon ni Peter, parang ganito, parang sabi ni Peter na, "Di, kaya na nila yan. Okay na yan, kaya na nila yan." So, makakalabas naman yung mga yan. So, itong si Paul, anong kaya? Tayo ngayon, hindi pwedeng anong kaya. Tayo dapat yan Di ba? Isa-save natin dapat sila. Kukunin natin dapat sila. Huwag natin pabayaan yan. Hindi ka pwedeng manahimik dyan. Tutulungan natin yan. Nakuha niyo yung, I hope you're getting my illustration. Kaya yung posisyon ni Paul dito, di pwede yan. Tumayo ka dyan. Tara, hindi mali yan. Kailangan baguhin mo yan. Kailangan ka mag-renew dyan. Nakuha niyo ba? So, bigyan ko lang, parang intro lang through this para makita lang natin yung posisyon ni Paul, why he acted like this, ba't sinabi niya ito, ba't ginawa niya ito. In verse 11, it says here, "Now when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face," or rebuked him to his face, "because he was to be blamed. For before certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision." So here's the thing. Okay naman daw si Peter Kumain siya with the Gentiles, nasamahan naman niya noong unang pagdating niya. Okay lang naman. Kaya lang, pagdating ni James na may kasamang mga henyo, or ito na nga, yung tinatawag nga ni na false brethren or mga Jewish Christians, na bumisita doon, biglang sumafety si Peter Biglang lumayo, biglang hindi na kumain, parang biglang hindi na nila sinabayan. Somehow, it somehow gives us a glimpse of Peter's character or flesh, if I may say, na hindi ko mo Christian ka na talaga, ayos na marami pa rin talaga dapat i-renew. Ganyan din, actually, alam naman natin, di ba? Parang ganyan din ginawa ni Peter before di ba nung nahuli si Jesus, biglang baliktad din siya And so tayo, if may mga need baguhin, ayusin, wag na patumpik-tumpik. We can always be a better version of ourselves than yesterday. We are to be conformed to the image of Jesus. So alam nyo, walang pinag-iba ngayon yan. Kapwa Kristiyano, may mga ganyan, wag mo sasamahan yan. Pag may masabi si ganito, walang freedom dyan Naalala ko, I have experience of this in the first years, in the years in the ministry, nagkaroon ng mga time na, may demonyo yan, wag mo daw samahan yan, baka malipat. Wag mo sasamahan yan, baka malipatan ka dyan. But pakikinggan mo yun. Remember, the greater is He that is on the inside of us than he that is in the world. Ba't matatakot dyan? Hindi mo dapat pakikinggan yung mga ganyan. So, totoo lang, I never stopped eating or even fellowship with them. Why? I know who I receive. And I know He is greater than he that is in this world. So, matatakot yung demonyo sa atin kasi yung bit-bit natin Jesus. Amen? And ano pa nga nito, talking about this, kasi before, buti sana ko yung pinalalayo sa'yo at pag pinasasamahan.
hindi nga Kristiyano, addict or whatsoever. Hindi, mga Kristiyano pa. And somehow, ganito nangyayari dito. Kristiyano na yung mga yan. Jesus bakit biglang meron lang dumating na mga of good reputation of somehow mga Jewish Christian na yan bakit biglang lumayo ka, di ba? Ba't ganyan nangyari, di ba? So parang gano'n yung nangyayari. Sabi ko noon, nangyayari pa rin ngayon most of the time ganyan pa yung nangyayari. Ang nangyayari kasi kaya nga matindi talaga na binanggit ni Paul ito kasi leader si Peter maari siyang tularan ng iba maari siyang sundin ng iba, maaring makapanghawa pa na kung ako, yung katulad ng example ko, pag ginanong ko, di siyempre may iba na rin na kapag may somehow na nakikinig sa akin na, ganun pala, may demonyo pala dyan, di pala di tanong ngayon ang tanong sa akin, pwede ba ako sumama doon kasi may demonyo ata yun. Walang freedom doon ang labo, di ba? So kailangan talagang mindful tayo of what we receive and who we receive. And I hope you're getting me. So balik tayo kay Paul and Peter. Sabi ni Paul, mali yan. Hindi ubra yan ganyan. Makakapanghawa ka ng ganyan. Hindi tama. Pinopromote natin dito. Gospel of grace Bandage yan. Law na naman yan. Fear of men yan. Yan ginagawa mo. And of all people, Peter knew this Actually, itong passage, itong pinag-uusapan dito ni Paul happened in Acts 10 with Cornelius. Ito yun Yung tinutukoy ni Paul dito as how he knew this, whether through Barnabas or Peter himself. Hindi ko alam, but need niyang ilabas kasi nga mali. Amen. So verse 13, let's go to next slide. Sabi rito, verse 13, and the rest of the Jews also played the hypocrite with him. Yun na nga Yung sinasabi, nakakapanghawa tayo So hindi dapat. Kasi maaari kang tularan ganun pala yun. Hindi dapat pala, lalayuan to, ganito. Remember, yung tinanggap natin kay Jesus, we're supposed to be a bridge, not a wall. Tayo dapat yung nagiging tulay for unity, na sama-sama, magkakasama kasi isang Jesus. Hindi ka maglalagay ng wall dyan, kami lang. Kami lang. Kaya kung titignan nyo, pag may nakita kayo kayo lang, dyan nag-umpisa kulto Sinasara nila, segregated nila sa buong mundo hanggang gumawa sila na sa wala pwede pumasok, kami lang. Amen. Hindi yung calling natin. Ang calling natin is to preach to the ends of the world ang gospel ni Jesus. Amen. So sabi rito, and the rest of the Jews also played the hypocrite with him so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. So ito yung sinasabi ko, pag na hindi dapat nakakapanghawa kumbaga. If you are in the position of leadership or even if you're a Christian, we are all ministers in our sphere of influences So bawat gagawin nyo, actually, hindi nyo man nalalaman or hindi maaring na hindi nyo namamalayan, bawat nagagawa ninyo may nakatingin So maaring tularan yan. Sa family nyo maaring tularan din yan ng mga anak ninyo. At lalo nga sa sphere of influences nila, sa workplace ninyo, lalo't alam nilang Kristiyano ka. So kung compromise din sila. Ay, Kristiyano yun, tingnan mo ginawa nyo. Gawin na rin natin. Same thing dito okay, nilayuan niya Kasi parang di yata dapat, parang sino siya tatapari yung mga Gentiles. Siyempre tayo pa rin yung mga Jews tayo pa rin the chosen people. Parang ganun yun At dito, nabanggit pa nga rito na-stumble din, pati si Barnabas dito Sa nangyari na yan? Sa nakita niya. Kaya sabi sa verse 14, but when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said, ito yung hindi nga I said to Peter before them all, sa harapan nila, if you being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews? So ito din talaga makikita mo kay Paul Peter yan Si Peter yan, guys. Pero pag mali. O hindi dapat. Remember, Peter has been with Jesus. Upon this rock, I will build my church. Peter yan. Kapagbilin sa kanya si Jesus, face to face. Pero Paul had to make things straight with him. And also, dito makikita din natin, alam nyo, kahit na straight to Peter's face, at yun, sa harapan din nila, na-rebuke siya ni Paul, pag titingnan nyo kung ano yung umiral kay Peter, it's not pride. Why? Kasi hindi na na-mention ito anywhere in the other epistles na nagkaroon ng problema sila. Why? Kasi, nag-submit dito si Peter. Nag-humble si Peter. Kasi alam niya nga, totoo, nag-minister din yung Holy Spirit sa loob niya. Oo nga. Hindi nga tama. Hindi nga dapat. Ang point lang naman dito is this. Sila nga mismo Sila na may law. Kasi Jews sila
Di ba? Sila may Jews, Hudyo sila. Sabi mga Gentiles, wala namang law yan eh. Hindi naman nila na, wala namang lineage siya, wala naman silang sinusundang, di ba? Hindi naman nila nakita si Yahweh even before. Wala silang history about that. Pero silang Jews, after Jesus, di na sila sumunod eh. Tapos biglang yung Gentiles, biglang pasusunodin nyo sa customs and traditions natin. Parang yung sinasabi niya rito eh. Yung sinasabi ni Paul dito, ang labo naman, tinuturo natin, justified, qualified, forgiven, tapos biglang pero kailangan muna ito. Hindi nga nag-iba eh. Sabi ko nga sa inyo, yung problema noon, problema pa rin ngayon. Tinanggap mo na si Jesus, pero kailangan ganito. Hindi mo mapapatunayan na nandiyan si Jesus sa'yo pagka ang nangyari sa'yo, pagka wala ka mga 10 downline o whatever, malimang kailangan may group ka, kailangan may ganito. Dinadagdagan ng law eh. So, ang nangyayari, nagiging condemnation, nagiging shame pa, pagkabat gano'n, hindi lumalago yung group ko, wala na ata si Jesus sa akin, lumalayo. Ganon din ulit eh. So, sinasabi niya rito, dead to the law na eh. This is what Paul is saying to Peter. You are already, actually, parang, if I was Paul, it's like parang sinasabi kay Peter, you're already enjoying the benefits of this freedom. Tapos biglang, sa Gentiles, ipapataw mo na, kailangan to, kailangan yan. Hindi tama. And then as on verse 15, siguro next slide. Up. Yeah, 15. We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man, so dito pinaliwanag niya, kung ba't ano nga yung tinutukoy niya, is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. So in other words, Paul says to Peter, tayo nga Jews by birth and not Gentile sinners. Pero ultimo nga tayo, sinasabi niya, even we, Jews, submit tayo dun sa righteousness by faith, di ba? Jews tayo eh. Jews tayo ha. May Diyos talaga tayo. Yung sinasabi ko nga kayo na may heritage tayo, may lineage tayo, may history tayo, pero pati tayo, submit nga tayo dito sa gospel eh. Kasi nga apart from Jesus, wala naman talaga. So we have to stop this. As Christians, ang pinopromote pa rin natin or bit-bit natin, sabi ko nga kanina, tayo dapat tayo yung tulay, hindi pader. Amen? Hindi dapat humihinto sa tayo lang, hindi tayo lang. Tayo yung nagtutulay sa bawat isa. Ang binibigay natin ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? So ano ibig sabihin nito? We all know that Jews looked as Gentiles, as sinners nga before, di ba? Don't even eat with them. Ganyan yan eh, before eh. Diba? Ayan ang para sa mga Hudyo eh. That they were the chosen one. Alam nila yun eh. Pero hindi na nga it ended in Jesus. Baga wala nang pader. Tulay na, united na, bridge na, in other words. Kaya I believe for Peter, kailangan din talaga niya mag-renew dito. And so ito nga, na-bring up ni Paul para di makahawa si Peter. Hindi naman makahawa, hindi naman sakit. Para hindi na makastumble at kailangan mabasag na yung old tradition and thinking. So when people sees him, yung preach niya will not contradict his actions. Ayun yung sinasabi ni Paul dito. Kasi yung pinipreach mo ito na eh. Dapat kapag nakita ka ng tao, talagang walk the talk. Amen? And if you are to notice here, bago ko makalimutan, dito sa verse 16, kasi kung sa King James mo titignan yan, yung knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ, but by the faith of Jesus Christ. Is not really in, but of Jesus Christ. Actually, sinasabi rito, yung tinanggap natin na yan, faith nga ni Jesus yan eh. Tinanggap lang din natin. Sumakay lang tayo sa faith niya kasi binigay niya. Mga ginagamit lang natin. It's not even our own faith. Mamaya, expound yan pagdating doon sa Galatians 2:20 kasi ito yung tinuturo dito, ito yung binabanggit ni Paul dito. It's not even our faith. It's the faith of Jesus na ginagamit natin. Faith of. Kaya sabi niyo sa verse 17, next slide, But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not. For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. So ano ibig sabihin nito? It's like this. Kung magtatayo ka ng kung magtatayo ka ng bagong bahay at may lumang bahay na nakatayo, syempre anong gagawin? Paano ka makakatayo kung doon yung luma? Syempre gigibayin mo yun, tama? Para makapagtayo ka ng bagong mas maganda. Ngayon, after mo magibayan, pag biglang naisip-isip mo, parang mali, parang ayoko na ata eh. Parang mali at hindi ko yata gusto to. May babalik mo ba yung luma? Hindi na eh. At saka walang gagawa nun. Ang ginagawa dito ganito eh. Taga mo na may bago ka ng foundation, may tinayo ka na, may tinanggap ka na eh.
Kung natanggap mo na yung gospel at alam mo na that salvation is by faith, ba't babalik ka pa dun sa dati? I think ito yung nangyayari sa Galatians. Parang yun nga, sabi ko rin kanina, parang 45% by faith. Pero kailangan pa din mga 65% law. O baka meron naman 60% by faith, by grace, through faith. Pero kailangan may law pa rin. Hindi mo mawala yan. Kailangan na ginagawa pa rin natin yan. Kasi sinasabi ni Paul dito, huwag ka na bumalik sa dati. Hindi tama yan. Balik sa self yan eh. Kung anong kaya mong gawin, babalik ka doon. Babalik ka doon sa kung anong kaya mong gawin. Kaya nga, intro ko kanina is, most of the time, ganyan nangyayari. Nalilimutan natin na we're supposed to stand on the faith that Jesus gave us. Kumbaga, doon lang tayo sa ginawa niya, doon sa finished work niya. Hindi doon sa kaya nating gawin. So, ito sinasabi dito ni Paul. Di ba? Bumabalik kasi doon sa kaya nating gawin eh. Kasi kung ganyan ang ginagawa mo, nawala na doon sa finished work ni Jesus. So, this is what's happening to the Galatians. Siguro, nakatanggap, nakapakinig, pero pag may narinig na bago, atras na naman. At yung mga bago na sinasabi ko nga rito, malamang, these are the Judaizers na nagtuturo na naman na kailangan idagdag ito, ilagdagdag yan. Kaya nga sa last chapter, yung binanggit niya, let them be accursed. Hindi tama yan. That is not the gospel that I'm preaching. Kaya ganito na lang mga sinasabi ni Paul dito at nabanggit niya yung tungkol kay Peter. Na pag mali, syempre, kailangan ayusin. Parang inilahad niyan sa Galatians na pag mali, kailangan ayusin. You know, it doesn't matter kung anong pedigree ng tao, kilalang tao yan, o kung sino pa yan, magkampihan pa sila. As long as you know the truth will set you free. At tatayo yan. Amen? The word of God will always stand. Amen? Actually, yung nga, actually, ang audience ni Paul dito, it's not just the Galatians eh. Even the Jewish Christians na pwedeng mag-benefit dito pag nagbasa, na makakabasa. And even us, up until now, may benefit tayo dito kasi hanggang ngayon, nare-remind tayo. You know, nare-remind tayo. Sama, pag binabasa natin to, problema na nila nun, no? Pinipilit pa rin yung dati, binabalik yung dati. Parang tayo, pinabalik na naman natin yung dati na tiwala tayo sa sarili natin na kung ano yung kaya natin gawin. Bakit ba ako nag-aalala? Bakit ba ito na naman ang iniisip ko? Bakit ba masyado naman ako nag-worry about the future? Teka muna, di ba, alam ko na that God's taking care of me. Alam ko na that all things work together for good. Kasi I love God and I'm called according to His purpose. Teka muna, ba't ganun? So yun yung parang kailangan nating i-remind sa mga sarili natin. Saan ba tayo naka-angkla? Sa faith ba ni Jesus na tinanggap natin o sa faith natin doon sa kaya natin gawin? Amen? Sa ginawa niya ba? Or sa kaya natin gawin? So verse 19, next slide, it says here, for I through the law died to the law that I might live to God. Guys, Christ died so we could live for Him. Hindi ka naman na set free para gawin mo na lang lahat ng gagawin mo para mag-sin. Kasi bakit nga kamo? We were freed from the power of sin. Freedom from sin, hindi freedom to sin. Amen? And here Paul says He died to the law that He might live for God. Same thing with us. Law-keeping ended in Jesus kasi nasunod niya na lahat. We live holy lives because He made us holy, not of works. So yung sinasabi dito, pinapaalala sa mga Galatians. Ano yan? Pinapaalala din sa atin. Minsan, hindi ka na nga, okay, isang tabi mo na yung 613 commands. Kaya lang, minsan, gumagawa naman tayo ng sarili nating commands. Gumagawa naman tayo ng sarili nating rules. Amen? The law has already been written in our hearts. At yan si Jesus Christ. What's that? Grace and love. Amen? So we are to live for God or live from God. So how do we do that? Is to die to the law. Yes, alam naman natin, the law was helpful at such a time, but we have a better covenant now that has better promises. Amen? Wala naman na set free sa sin sa law eh. Remember, the letter kills, but the Spirit gives life. So in order to do this, it's only by grace through faith. Because if up until now, you're still following the laws and the rules, you are sinning. Yun yung sinabi dyan eh. You are rebuilding the things that has already been torn down. Binanggit sa verse 18 kanina. So in other words, simple lang sinasabi ng Bible. If you are now in Christ, steady ka na dyan. Huwag ka na bumalik doon sa dati. Abante ka na where God wants you to go and do what He's called you to do. Huwag ka na bumalik doon sa works. Remember, yung works natin ngayon, it just comes out from the love na received natin. It comes out from the Jesus that is on the inside of us. Hindi ka na gumagawa ng mga bagay to please God, but lumalabas yung mga yan at napiplease si God kasi nilalabas mo siya. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin?
Kasi it comes with the motivation. Why do you do what you do? Ba't mo ba ginagawa yan? Why do you believe what you believe? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan? It's because we received first. Ba't ba tayo naglalove? Kasi Christ loved us first. Ba't ba tayo nagpo-forgive? Kasi Christ has forgiven us first. Christ died for us when we were yet sinners. Remember yun eh. Kumbaga parang outflow lang lagi, fruit lang lagi yung lumalabas sa atin. Sometimes kasi pag hindi natin nakikita nagmamanifest yung mga bagay na gusto natin mangyari, gawa tayo ng gawa, Lord, ito kaya, gawin ko para sa'yo. Minsan hindi nyo namamalayan, ganyan na ginagawa nyo. Minsan hindi nyo naman namamalayan. Parang nagpapapogi points ka na rin kay God. Hindi nyo namamalayan yan. It's just a thin line na hindi nyo namamalayan. Pero kailangan balik ka pa rin, renew ka ng mind. Teka muna, tinanggap ko na eh. So kung tinatanggap ko na to, lalabas na lang dapat ito. Amen? Nakukuha nyo? I hope you're getting this. Lalabas na lang lahat yan. At kapag naniniwala ka na you've received every spiritual blessings on the inside of you, na ang Panginoon nandyan sa'yo, that you are more than an overcomer, alam mo, that breakthrough is yours. Kahit anong gulo ng sitwasyon, kahit na anong pangit ng sitwasyon mo, kahit anong distraction ang dumating sa buhay mo, alam mo na pagtatagumpayan mo. Bakit ka mo? Kasi si Jesus nandyan sa'yo. So yun yung sinasabi dito ni Paul. Huwag nang balik sa works. Huwag kang bumalik sa works. Bumalik ka, sumaslide back ka eh. Minsan ako-condemn ka na dyan sa mga pinapataw mo rules sa sarili mo. Sabi sa verse 20, this is a famous verse. Madalas natin kinukote ito. So parang to top it all up, sabi niya gano'n. So now, kailangan natin maintindihan ito. Bilanggit niya, binring up niya ito kay Peter na pag mali, kasi nga kailangan maintindihan natin, na-crucify na tayo with Christ eh. Tapos na yung dati eh. Patay na yung dati eh. Bago na tayo. So kung bago na tayo, dapat ang lalabas sa atin yung bagong tayo. At sino yung bagong tayo? Jesus. Sabi niya ito sa verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So guys, hindi lang namatay si Jesus Christ. We died with Him. We were crucified with Christ. It is no longer us who live, but Christ lives in us. And the life that we now live in the flesh, we live, actually, again, in the King James, of the Son of God yan. Yung faith, na kung saan tayo nabubuhay ngayon, faith lang din ni Jesus Christ yun na tinanggap natin. Even the faith was given to us. Why? Kasi alam niyang di natin kakayanin. Kung faith lang natin, kakapusin tayo. Pero tinanggap natin. Remember, we were all given the measure of faith, Romans 12. Tinanggap natin yan. Lahat yan, pantay-pantay tayo. Nagkakatalo na lang kung paano natin ginagamit yan. Amen? Ginagamit mo ba? Ang ginagamit mo, faith ba ni God o faith mo lang? O faith sa ibang bagay? O faith sa tao? Minsan ginagawa mo yung bagay, hindi na faith kay God eh. Faith na dahil nagtiwala ka dun sa tao. Faith na dahil nagtiwala ka dun sa nakita mo. Faith na dahil, alam mo yun, dapat naka-angkla yung faith natin dun sa tiwala natin sa Diyos, dun sa tinanggap natin. Amen? The flesh I live, which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya ito lang lagi isipin mo eh. Ito lang lagi lalagay mo sa isip mo, sa puso mo. Christ died for me. Christ loved me. He gave Himself for me. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. So doon tayo babalik lagi. Napagtagumpay na ng Panginoon lahat. So hindi na tayo dapat babalik pa doon sa dati. Even sin, yan, law-keeping, tinapos na ng Panginoon yan. Yung lumalabas sa ating yung bunga na lang ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Amen? And it says in verse 21, last verse, it says here, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. So now, wag natin pawalain ng saysay ang pagkamatay ni Kristo. Pwede daw eh. Actually, pwede. Paano? Kapag bumabalik ka sa law. Pag bumabalik yung tiwala mo dun sa kaya mong gawin. Most of the time, ganun eh. Kaya ka nag-worry. Minsan di mo mamamalayan. Ba't kaya ka nag-worry, bigla ka nag-anxiety, bigla kang nape-pressure, Kasi bakit? Bumalik kasi yung tiwala mo, bumalik kasi yung pananampalataya mo, hindi na sa Panginoon eh, dun sa kaya mong gawin. At dun sa sinabi na, minsan nga, mas yung pananampalataya mo na dun pa sa nabasa mo o sinabi ng ganito, kaysa dun sa sinabi ng Panginoon. So somehow dito,
Sa huling verse ni Paul, parang sinasabi niya rin dito, you know what? Pag nandiyan ka, you frustrate God's grace. Pag bumabalik ka dyan, the moment you go back to works, the moment you slide back to the law, nasasayang lahat ng pagkamatay. It's like, simple lang, it's like paying a debt na di mo naman talaga kayang bayaran. Ang masakit dito, ay masakit sobra kasi isipin mo, pilit mong binabayaran yung hindi mo kayang bayaran. Ang masakit pa dito, yung pilit mong binabayaran na hindi mo na nga mabayaran, bayad na. Nakukuha nyo? So let us not frustrate God's grace. Right standing with God comes only by grace through faith and not of works. So mga kapatid, somehow this is also a reminder. It's about isa sa atin. Problema na nila noon. Actually, sa law, pinag-uusapan nila dito, legalism and all. Pero kung fast forward sa atin ngayon, hindi man nagiging issue sa atin ng law keeping kasi alam naman natin na napagtagumpay na ng Panginoon yan. Kaya lang minsan tayo gumagawa ng sarili nating law. At minsan, imbis na nandun tayo nakapanatag doon sa kayang gawin ng Panginoon, biglang doon na tayo tumatayo doon sa kaya nating gawin. Why? Kaya nape-pressure ka, nagkakaroon ka ng mga unnecessary anxiety, unnecessary troubles, kumbaga. Dahil nakatingin ka na naman dun sa kaya mong gawin. Huwag tayo tumingin sa kaya natin gawin. Tumingin tayo dun sa kayang gawin ng Panginoon. Why? Because it's God who is living on the inside of us. The life that we now live, we live by the faith of the Son of God, not our faith, but of Jesus' faith. Amen? So, amen. That is what I have for you guys tonight. That yan, natapos natin buong chapter 2 ng Galatians. And I pray that you got something out of it. Praise God. Brother Seth, may dadagdag ka? Praise God, bro. It's yeah, such a good reminder. It's yun nga, wala na tayo sa law, eh, 'di ba? Wala nang the law just brings bondage. And I remember just saying that religion is man's attempt to please God. And I think yun yung nagawa ng religion, it's just enslaved us, even though, we're believers, we're Christians. Pero most of the time, maalala mo, how to do this, I need to do that. I need to, keep all these rules and regulations in order for us to please God. Pero sinasabi nga ni Paul na hindi na kailangan. Ang ganda ng sinabi mo, bro, na ano ba yun, yung bayad na nga, 'di ba? Yung parang pinipilit mong bayaran yung ano na, yung bayad na. 'Di ba? So, parang ang hirap ng ganun. Gusto mong binabayaran mo pa rin yung isang bagay na bayad na pala. And that's what grace is, eh. 'Di ba? It's undeserved, unearned, unmerited favor. And wow, it's the gospel of grace. This is the too good to be true news. Ano kasama dito, 'di ba? We're forgiven, we're free. 'Di ba? Wala nang rules na kailangan gawin. 'Di ba? We're supposed to not be enslaved anymore. 'Di ba? Wala nang oppression if you missed a Bible study, or if you forgot to read your Bible, forgot to pray, or whatever it is. 'Di ba? Whatever form of bondage it is. 'Di ba dapat wala nang bondage eh. Kasi kung meron pa rin, that's where we renew our minds. That's where we address our hearts. That's where, we add the measure of faith that Paul's talking about. 'Di ba? That's where we put on grace, 'di ba? Righteousness, love, peace, and joy. Like all of these things na pinag-uusapan nila natin. So ang ganda, bro. It's like, it's really a good reminder. Amen, amen. Paano ba yun, bro? Paano yung nabayaran na? Ang ganda ng mga Kumbaga parang, paano mo sinabi yun? Pilit mong binabayaran, hirap na hirap kang bayaran, or pilit mong binabayaran yung, paano ko ba sinabi? Kalimutan ko na rin. Pilit, hirap na hirap kang bayaran yung utang na bayad na. Something like that. I forgot. Sometimes spontaneous driven lang. na sa Holy Spirit. Yeah, Amen. it's coming. It's there, it's there. Yun nga, ang ganda kasi, yun yung religion eh, di ba? That's what bondage is. And that's what Christ has already set us free. He's set us free
from bondage, from in slavery. And actually, I was just thinking about it. Isipin mo yung religion, di ba? It's enslaved so much. And what's the purpose of slavery? Di ba? For the people in power to keep, to maintain control. And I think that's why, Constantine legalized Christianity. Kumbaga, inadapt niya yung Christianity. Not just Christianity, but every other religion. So, wow, this is really powerful. Galatians 2 pa lang tayo, pero we all know this verse, Galatians 2:21, 2:20, which is, I have been crucified with Christ, for it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So it's powerful, but we just constantly remind ourselves, and every time, alam mo yun, when you remind yourself of this word, di ba, it's no longer you who lives. Di ba, it's no longer, you know, just say your name. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And we have to remind ourselves of who Christ is. But he's the Son of God, so that means you're already a child of God. And all these things, di ba, na pinag-uusapan natin, talagang we just continue to speak forth the word in our lives, and we're going to bear fruit. Di ba, you have already been forgiven. Yung problema, you're already forgiven, pero hindi ka makapagpatawad sa ibang tao. Di ba, that's the problem. Yun ang masakit. Kaya kailangan mag-renew ka ng mind kung may natanggap ka pa talaga. And sometimes it's just the flesh na pumipigil dyan, kaya hindi ka makapagpatawad. Kung tunay mo tinanggap ang Panginoon. Kasi bondage yun, di ba, bro? Pagka kunyari, like, you have unforgiveness, pero natanggap mo na yung message of grace, ibig sabihin, hindi na intindihan. Correct. Kasi nga, isipin nyo, tsaka kahit, tignan mo na lang kung plainly speaking, isipin nyo, kung hindi ka nakakapagpatawad, kung may unforgiveness ka, just, kung titignan mo na lang, plain sight na lang, isipin mo, hanggang ngayon hindi ka makapagpatawad. Yung taong hindi mo mapatawad, malamang nakakatulog sa gabi. Tapos ikaw, hindi ka makapagpatawad, so sino lugi? So sinabi ng Panginoon, pinatawad kita eh. So tanggalin mo yan, hindi kita dinesign para bumitbit ng ganyan. Kaya nga ako namatay para sa iyo. So yun ang lagi nating ilagay sa puso natin. No? Natanggap natin yung pagpapatawad. Kaya maibibigay natin yan sa iba. It's not about tsaka, hindi yun yung parang, kaya sabi, forgiveness is a decision eh. Diba? Kailangan i-decide mo munang magpatawad. Yung healing, it follows. Kung isipin di yung baligtad na, hindi, lalamigin ko muna o palilipasin ko muna bago ko patawarin. No, patawarin mo muna. Pag yung healing niya, it comes after kasi kasama ang Panginoon dyan. Actually, I was just thinking about it. That's why there's the circumcision of the flesh. Kasi yung significance sa atin, bro, yung di ba? Yung flesh natin has to be circumcised. Kailangan na siya Amen. putulin. Di ba kasi what's the flesh? Di ba, whatever you see, hear, smell, taste, and feel. Di ba, yung five senses natin. So pag naaapektuhan pa rin tayo, nadidikta pa rin tayo ng flesh natin, that's when you need to circumcise it. Cut it off, di ba? We need to cut that off. Hindi naman siya literal. It can be figuratively or also, a heart check. Yeah. And one thing about circumcision, once it cut off, hindi naman yan tumutubo pabalik eh. Hindi na dapat eh. Kaya nga yan din ang ginamit dyan eh. So hindi na dapat. So ano lang yan, nasa isip mo lang eh. So kailangan mo lang rin yung mind mo. Tanggal na yan eh. Once you're in Christ, you're in Christ. Kung in Adam ka nun, in Adam ka nun. Pero once you're in Christ ka na. Amen. And minsan kasi that's what we learned from the Israelites, diba? They're stiff-necked people. So they keep looking back. Hindi nga, hindi na nga tutubo ulit, diba? It's Kaya already wala na. Putol na yan. In Christ ka na eh. So doon ka na. putol na, Abante diba? na. Yeah, it's been severed, diba? Wala nang bondage, wala nang, like, maaaring, diba, masakit pa yung, diba, yung somebody says something, diba, may nangyari, diba, or whatever it is. Mararamdaman mo pa rin yung emotion, diba, nandiyan pa rin, pero you've been circumcised, diba? You've been made new. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Diba? And I think this is a powerful reminder that, yeah, we're no longer in bondage. Diba? This is the good news. The two good to Amen. hear news.
No, kaya talagang tingin lang, yun freedom eh. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Diba? Amen. Kasi isipin mo, yung nangyari kay Peter dyan na binanggit niya eh. Walang freedom ron eh. Ano yun, dumating lang yung mga ano, bigla kang umatras, di ba? Walang fear of men eh. So Yeah. dapat hindi na, doon na tayo sa freedom na tinanggap natin. And it's ano bro, di ba? Hindi naman siya parang yung instant di ba? It's not automatic. Amen. Kaya nga dito, ang gandang example, laki si Peter nga eh. So, di Yeah. ba? So, wag mong i-disqualify sa sarili mo na, oh, labag ito ako. Hindi. Process eh. So, ayusin natin. It's the renewing of the mind. Oh, pero in the So, spirit bro, tapos na. Di ba? Kumbaga, tapos na nangyari in na the oh. spirit. Amen. Kaya yun ang kailangan merong revelation about Kristiyano. What the spirit is, what the soul is, and what the body is. Kasi yung iba kasi hindi nila napaghihiwa-hiwala yung spirit, soul, and body. Kaya yung iba na may misinterpret nila, medyo mali pagkakaunawa nila na kapag sinasabi nating justified tayo, qualified tayo, forgiven tayo, yung iba ngayon, ang tingin dito na pa, napaka-ano mo naman, napaka-holy mo naman, but, ano ka, Jesus? Parang ganun yung pagkakaintindi nila eh. Na nalilimutan nila na teka mo na may soul. Yes, of course, my soul. So ngayon, kailangan yung soul, kailangan mag-align sa spirit. In the spirit, qualified, justified, forgiven, prospered, andyan na yan. Pero kailangan mailabas natin. Kaya ngayon sin, of course, yung verb, nagagawa pa rin naman yan, but ang gagawin na, pero wala na yung power dyan sa loob natin. And the more that you live from the Jesus that is on the inside of you, the more na less and less talaga yung sin sa buhay mo na hindi mo na talaga, pwedeng hindi mo na gawin talaga. Yeah. Amen. Amen. And I think we're gonna be going through all of this, diba? Yung understanding the flesh more, spirit, soul, and body. And the more that we understand ano ba talaga yung gospel, diba? It's the too good to be true news. Na parang there's something that we need to apply in our lives. And it's really, growing in that relationship with God. Diba? Relationship with the Holy Spirit. But whatever the Lord is speaking to us right now, it's always personal. He's always speaking to us personally because he's a father, diba, who's always checking up on their children. And as the Spirit leads, right now, whatever that bondage is, whatever that lie is, whatever that form of unforgiveness is, we just let it go. Diba? We just surrender that right now in the cross, in the feet of Jesus. And we give it to him. Father, we just surrender this right now. Whatever it is, if it's a headache, whatever it is, if it's a healing, whatever it is, if it's a freedom from a vice or addiction, whoever's hearing this right now, we just set forth the word of God to deliver and to free you from every form of bondage, every form of lie, every deception of the devil. Let the truth uncover it. And Holy Spirit, we speak revelation right now to open our hearts to see, for us to taste, and to know how good you are. So, Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Father, for, Lord, sa bawat isa nandito ngayon. Thank you, Father, for the word that's being planted in our hearts. And Father, we just rebuke every thorn, every stone na nakaharang sa mga puso. Father, we just reject that right now. And we speak life over our hearts for it to be nurtured by your word, that the word may continue to stir up the gift that you've already deposited in us. So, Father, we speak revelation and we declare, Father, that the kingdom of God is here. I speak peace right now in every household, in every uh, paycheck, in every financial trouble. We speak peace right now. In every healing, we speak peace right now. And we release the word of God to deliver you and to heal you from any form of destruction. We thank you, Father, for this time. We thank you, Lord, for the word. We thank you, Lord, for everybody here tonight who's listening.
We thank you, Father, for your Holy Spirit that's teaching us, guiding us, and strengthening us in faith. We honor you, Lord, tonight, and we praise you and give you all the glory, all the honor, all the worship. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Hallelujah. everyone. God bless Thanks, you. Pastor Thank you. March. God Good bless. night. Thank you, God bro. bless you guys.